Kung titignan natin, si Ombudsman Rimulya ay hindi na po Secretary of Justice. He is an ombudsman na nakasaad sa konstitusyon natin, independent. Dapat ang isang ombudsman hindi nakikipag-usap sa kahit anong government officials, lalo na sa foreign government or foreign entities. Kung merong komunikasyon, dapat ito'y sa formal na pamaraan, kasulatan, at ito'y formal niya ring sasagutin. Bakit ko ito nasabi? Dahil ang ombudsman bilang isang independent na opisina, sa kanya po nagrereklamo ang taong bayan sa sitwasyon ng mga anomalya, at dapat i-maintain niya ang kanyang impartiality. So, very disturbing na ang isang foreign na korte ay magkaroon ng access sa ating ombudsman. The question of our country's independence and sovereignty ay malaking bagay na dapat sagutin ng ombudsman natin. Bakit siya nakikipag-usap o bakit siya nagkaroon ng ganyang impormasyon? Unahin ko lamang po itong usaping legal patungkol nga po dito sa revelasyon ni Justice o ni Ombudsman Boying Rimulya, attorney, patungkol nga po dito na meron daw arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Gayong agad naman itong pinabulanan ng Department of Justice at ng mismo ng Malacanang. Wala pa silang kopyang na kukuha. Ano bang masasabi po niyo dito? Nakakabahala po ang ganyang revelasyon kasi hindi pinapadaan sa formal na pamaraan bakit may ganyang impormasyon ang ating ombudsman. Dapat po ito'y dadaan muna sa Department of Foreign Affairs, sa DOJ, bago pa man makarating sa ibang opisyal ng gobyerno. At kung titignan natin, si Ombudsman Rimulya ay hindi na po Secretary of Justice. He is an ombudsman na nakasaad sa konstitusyon natin, independent. Dapat ang isang ombudsman hindi nakikipag-usap sa kahit anong government officials, lalo na sa foreign government or foreign entities. Kung merong komunikasyon, dapat ito'y sa formal na pamaraan, kasulatan, at ito'y formal niya ring sasagutin. Bakit ko ito nasabi? Dahil ang ombudsman bilang isang independent na opisina, sa kanya po nagrereklamo ang taong bayan sa sitwasyon ng mga anomalya, at dapat i-maintain niya ang kanyang impartiality. So, very disturbing na ang isang foreign na korte ay magkaroon ng access sa ating ombudsman. The question of our country's independence and sovereignty ay malaking bagay na dapat sagutin ng ombudsman natin. Bakit siya nakikipag-usap o bakit siya nagkaroon ng ganyang impormasyon? Opo. Sa palagay po ninyo, attorney, ano kaya ang motibo ni Ombudsman Boying Rimulya sa paglalabas ng pahayag ng ganito na may arrest warrant umano ng ICC itong si Senator Bato? Baka nagsasabi siya ng totoo. Talagang meron, pero hindi inaamin ng ibang opisina ng gobyerno dahil sa confidentiality ng bagay na yan. Pero siya na slip of the tongue or talagang nasabi niya yan. Kasi parang magtataka ka rin, bakit mag-iimbento si Ombudsman Rimulya? Baka iba yung nagsisinungaling, gaya dati.
Sinasabi nila wala namang warrant si dating Pangulong Duterte. Bigla na lang siyang inaresto kasi meron pala. Redacted yung mga impormasyon kasi on the know yourself basis lang. So, the mere fact na umamin si Ombudsman Remulla na merong warrant of arrest, ako personally, mas pinaniniwalaan ko siya kasi ano yung motibo niya para magsinungaling? Opo. Kung sakali mang mali ang impormasyon, may pananagutan din ho ba ang ombudsman, attorney? Ah, saan tayo magrereklamo? Ah, magrereklamo rin tayo sa ombudsman, sa kanyang sarili, for having stated that. Very powerful po yung opisina ng ombudsman. Kahit magreklamo ka, you have to impeach him first before siya matatamaan. Possibly, civil case pwede, no? But anong motibo naman ni Senator Bato para siya mag-file ng civil damages? Because sabi ko nga, baka nagsasabi si Ombudsman Remulla ng totoo. Yun nga lang, he said it before the matter should have been brought in the open. At yung, uulitin ko, yung nakakabahala, dapat yung isang ombudsman ay impartial at hindi nakikihalubilo sa mga opisyal ng gobyerno. Dahil trabaho niya na imbestigahan yung mga nasa loob ng gobyerno. Hindi na siya Secretary of Justice. He is already an ombudsman. Opo. Sa ilalim ho ba ng ating konstitusyon, no, sa umiiral nating batas, attorney, may karapatan pa rin ba itong ICC na mag-issue ng arresto warrant laban sa isang Pilipino sa kaso ngayon itong kay Senator Bato de la Rosa kung hindi naman po kasapi ang Pilipinas sa ICC? Kung napakinggan natin yung sinabi, no, ng Department of Justice, no, yung official nila na sinabi ay dalawa yung option, either yung regular process ng extradition kung saan dapat dumaan ito sa korte, lalo na nagbigay na ng guideline yung Supreme Court. Yung isang paraan, sabi nila, is through surrender, no? Isosurrender ng voluntaryo ng Philippine government si Senator De La Rosa, no? Isang possibility yan base sa Section 17 Republic Act number 9851. So out of the mouth ng mga opisyal ng DOJ, pinapaalam na nila sa taong bayan na oops, huwag kayong makasigurado na yung topic na to ay covered ng extradition. Pwede rin naming gawin na voluntary isosurrender namin si Senator De La Rosa dahil nga sa kanilang paniwala na ito ibinibigay sa kanilang kapangyarihan ng Section 17 Republic Act 9851. Now, kung may violasyon na mangyayari sa interpretasyon ng DOJ, saan ka dapat mag-file ng kaso? Sa ombudsman. Paano kung yung sitwasyon yung ombudsman naniniwala na tama yung opinion ng DOJ? Di wala tayong magawa. Anong magagawa ng Korte Suprema? Kasi pwede lang sabihin ng Korte Suprema, mali yung desisyon nyo. Pero yung paghahabla ng kaso is a separate matter. Yung magkocontrol niyan, DOJ, kung ordinary crimes, or pag corruption o gross violation ng batas, no, sa pagpapairal ng official function, dapat i-file to sa ombudsman. We have a problem if the two of them, yung dalawang prosecution arm, ay ayaw i-file dahil naniniwala sila in good faith yan yung interpretasyon nila. Nagkamali lang pala. Opo. So sa mga tweet, attorney, hindi obligado ang DOJ o kung obligado mang sundin itong bagong extradition rules ng Supreme Court sa kaso ni Senator Bato?
kung sakali man? We must remember, may tinatawag tayo sa mga desisyon obiter dictum, opinion lang ng Korte Suprema, no? It remains an opinion. Wala pa kasing legal controversy. Kung may legal controversy, yung sa issue ni Senator Bato, dapat ihain yung kaso sa Korte Suprema at ito'y dadaan sa due process at i-deliberate at didesisyonan. Yun lang, pag nangyari yon, yan yung decision over that particular case. Sa ngayon, wala pa eh. We are talking of an opinion, general opinion of the, let's say, of the Supreme Court. That's pinabigay siya ng guideline. Pero, yung interpretasyon naman ng DOJ, oops, iba yung interpretasyon namin kasi yan yung nag-apply pag extradition yung susundin. Hindi namin susundin yung extradition. Yung gusto naming sundin ay surrender. O anong magagawa ng Korte Suprema? Sabihin niya, mali kayo. O kung mali kayo, sabihin ng DOJ, in good faith lang yung initial namin na interpretasyon. So, hindi kami pwedeng makulong. Kasi in good faith, sino magpa-file ng kaso sa taga-DOJ? The courts are the one that will decide, but you need a prosecutor to do it. Kung sabihin ng prosecutor, wala kaming kasalanan. Sabihin rin ng ombudsman, tama yung DOJ. So, we have a big problem pag ganyan yung mangyayari o yan yung magiging interpretation ng DOJ at ng ombudsman. May magagawa ho ba, attorney, ang Senado upang protektahan si Senator Bato de la Rosa at wag hayaang siya ipadala sa ICC? Kahit anong pronouncement na gagawin ng Senate President, kung papasukin ng pulis ang Senado at kunin si Senator de la Rosa, anong magagawa ng mga senador? At sabihin nila, nag-violate kayo ng aming independence. Saan sila magfa-file ng kaso? Magfa-file sila ng kaso sa ombudsman. Sasabihin ng ombudsman, tama yung ginawa ng kapulisan, they are only doing their job. O saan ka magrereklamo? Kasi control nila yung ombudsman. Especially if the ombudsman would take the position na tama yung interpretasyon ng DOJ o tama yung interpretasyon ng kapulisan. Saan tayo magrereklamo? We are in a situation right now na natrap yung taong bayan sa ganito. Kasi the ombudsman has not shown to us na it stands independently. Nakikipag-press con siya kasama ng mga taong gobyerno. Dapat hindi ganon. Nung naging ombudsman si former Justice Secretary Remulla, dapat hindi na siya nakikihalubilo, hindi na siya dapat nakikipag-usap sa executive officers ng gobyerno o sa mga kabinete ni President Marcos o kahit kay President Marcos, wag na siya makipag-usap. Kasi parang judge na siya Mag-antay siya dahil he has jurisdiction over the administrative cases. At siya rin may jurisdiction over the criminal complaints filed when it is related to corruption. Once the ombudsman accepted that position, parang west na siya. Stop na yung kanyang relasyon sa kay President Marcos. Huwag na siyang makipag-usap sa mga cabinet members. Let them conduct the investigation separate from the investigation of the ombudsman. You cannot investigate together kasi malay mo yung kasama mo na gumagawa ng investigasyon may kasalanan rin. Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar at mamaya po balik po ako para sa mga iba pang mga katanungan o issue. Attorney, ano po yung nakikita po ninyong remedyo para kay Senator Bato? Kung sakali man lumabas po itong arrest warrant, ano yung remedyo para po sa kanya na hindi po siya
tuluyan na ipadala sa ICC? Senator Bato should file the necessary petition o injunction sa Supreme Court, Korte Suprema, to make the issue a formal judicious controversy na hindi lang opinion o komento ng Korte Suprema ang isang bagay. Maghain siya ng ng aksyon sa Korte Suprema, asking for a TRO or an injunction on the action of government in the event that by reason of the information relayed by the ombudsman on the matter, so that pwede nang pumasok yung Korte Suprema sa usaping pag-aresto sa kanya. Opo, Attorney, maayong aga si Admar po ito. Ito bang naging hakbang ng ombudsman na pinipreempt na meron daw arrest warrant ay parang pagtapik sa ICC na, oy, maglabas na kayo ng arrest warrant? Iba nga yung aking opinion dyan. Yung opinion ko, talagang meron na. Dahil saan kukuha o huhugot si Ombudsman Remulla ng impormasyon kung wala siyang personal na alam dyan? Hindi naman siya pwedeng mang-imbento o magbigay ng tip na gawin nyo ito. You must remember, the ICC, meron sila, kahit nga sa kanilang mga desisyon o order, may redacted portion. Yung ibig sabihin, may portion na hindi nila gusto malaman ng publiko. So, may paraan rin sila na para matuloy yung pag-aresto. They will not give all information. They will just allow certain information to be given at certain times as a matter of strategy, which is allowed in the rules. So, sa ganyang katayuan, may talagang alam si Ombudsman Remulla. Unless sasabihin niya na na nagsisinungaling siya. May inaamin ba siya sa atin ngayon? Kasi may pinanggalingan yung impormasyon na yan. Ombudsman ka. Abogado ka. Saka hindi ka lang ordinary government officials. Yung sabi ko nga, yung nakakaalarma, dahil ombudsman ka, independent ka, dapat hindi ka nakikihalubilo sa foreign entities, sa foreign courts, hindi ka nakikihalubilo sa authorities, no? Sa na wala namang kinalaman ang Pilipinas kasi hindi naman under sa jurisdiction ng ICC ang Pilipinas. Ba't siya makikipag-usap doon? O bakit makikipag-usap si Ombudsman Remulla sa DOJ o sa DFA? Wala naman siyang kinalaman dyan. He should just act like a judge. Antayin niya na may formal na papel na ifa-file sa kanyang opisina, saka siya pwedeng mag-act to act as investigator or as judge. Hindi yun pwede na parang feeling niya part pa rin siya ng kabinete na okay lang makikipaghalubilo, magpipress con kasama yung ibang opisina. Hindi yun pwede. Opo, at kung matatandaan natin noon, Attorney, kabilang po sa nanindigan na hindi nasaklaw ng ICC ang Pilipinas ay itong si Ombudsman Remulla. So, kumbaga, parang Remulla versus Remulla itong mga pahayag niya ngayon. Kasi nakikipag-ugnayan siya mismo direkta doon sa ICC. Meron na nga siyang kopya noong hindi pa opisyal na arrest warrant po, Attorney. You must remember na yung stand na hindi tayo covered ng ICC nanggaling mismo sa kay President BBM. Especially during the time, parte ng kabinete si Ombudsman Remulla as Secretary of Justice. No? There are interviews na inaamin nila na hindi covered ng ICC.
Then all of a sudden, inaresto si dating Presidente Duterte at dinala doon sa ibang bansa. Maniniwala pa ba tayo sa sinasabi nila? How can they justify saying kasi meron tayong agreement sa Interpol na may pinapaaresto sila, so sundin natin. Yung basis ng arrest ng Interpol is the ICC warrant. So, hindi talaga, wala, it's beyond logic, it's beyond legality. Yung motibo na bakit nila susundin yung Interpol request base sa isang order na galing sa ICC na sinasabi nila mismo na hindi natin nire-recognize. Iba yung motivation. The motivation, especially sasabihin na working naman yung ating justice system, gumagana naman. The only justification na maibigay sa ICC yan kung we have a failed judicial system. Humihingi nga yung ibang grupo ng Truth Commission. Paano ka hingi ng Truth Commission? Yung taong iimbestigahan mo, pinadala mo na sa ibang korte, sa ibang bansa. Paano niyan masasagot yung mga katanungan mo sa loob ng Pilipinas? Nung pinatawag ng Senado si dating Presidente Duterte, pumunta naman siya. Nag-cooperate naman yung tao sa proceedings at sinabi niya, kung may kaso kayo sa akin, i-file nyo. Iba lang talaga ang gobyernong ito sa ngayon. Yung sinasabi sa atin, sa publiko, na wala ng jurisdiction ng ICC, iba yung ginawa nila sa baba. Talagang kinuha nila si dating Pangulong Duterte at dinala sa mga banyaga. Maling-mali yun. Opo, at sinapawan na ba nila ng ombudsman ang trabaho ng DFA na unang makikipag-ugnayan dapat ukol dito, attorney? Ito yun, Admar, no? That's why there is a sense of helplessness. Even sa akin na abogado, our only last line of defense is the Supreme Court, Korte Suprema. Dahil parang ang labo-labo na Ang labo-labo na ng legal process natin ngayon dahil sa mga interpretasyon ng DOJ at ng ombudsman, no? So at kung may violation yung mga opisinang yan, saan tayo magrereklamo? Sa kanila rin. How can we get justice if yung interpretation nila hindi nakabase sa general understanding natin ng batas, no? That's why in the case of Senator Bato sa ngayon, yung as a lawyer, yung nakita kong paraan lang, no, nga legal na proseso, gawin niya ng judicial issue yung kaso niya. Mag-file siya ng necessary petition sa Korte Suprema to force the government to answer it. Opo. That's the only way sa nakikita ko. Otherwise, baka too late na pag dinakip siya at biglaan siyang dalhin sa ibang bansa, ano pang magagawa niya? Kasi kung may violation, di magrereklamo na naman sa ombudsman, sino yung magdidesisyon? Yung ombudsman rin. Opo, and attorney, sa pagkakalam niyo po, mayroon po bang kinakaharap na kaso si Senador Bato de la Rosa? May kaugnayan doon sa sinasabing patayan dito sa ating bansa? I have no personal knowledge tungkol dyan. So, lahat naman ng mga opisyal ng gobyerno, kung may ginawa silang masama, karapatan rin ng nagrereklamo na mag-file ng complaint, no? So, kung walang complaint hanggang sa ngayon, ibig sabihin, walang ebidensya o kulang yung ebidensya o hindi direct yung ebidensya. Kung may nagkamali man noong sa drug war, yung pag-implement ng ibang mga kapulisan. Or, you must remember, mga kapulisan na parte ng sindikato ng illegal na droga.
sila nagpapatayan. Pinapatay nila yung sarili nilang tao para hindi kumanta at hindi isumbong kay dating Pangulong Duterte na involved rin pala yung kapulisan. I cannot see the logic, no, sa pagbati ko sa war on drugs kasi during the time, let's say, yung mga preso natin, they comprise around 70 to 80%. Let's say more or less ng preso, drugs related. Kung may utos si dating Pangulong Duterte na patayin yung mga drug pusher, drug addict, bakit ganon karami yung mga nasa loob ng kulungan? Buhay sila, hindi sila patay. Decompose yung mga number of people jailed nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So, isa pa, ito. Parte ng gobyerno ngayon si Secretary Anyo, no? Who was a former DILG secretary nung panahon ni Tatay Digong. Siyempre, bilang DILG secretary, dapat siya yung may alam kung totoo ito o hindi. Yung mga EJK na yan. Matagal siya dyan sa DILG. O bakit ang tahimik ni Secretary Anyo tungkol dyan? Ba't hindi nila imbestigahan si Secretary Anyo at tanungin, may EJK ba talaga? Matagal ka dyan sa DILG. Ba't hindi mo binuksan yung investigasyon? Kung may kasalanan yung mga pulis o yung si dating Pangulong Duterte. Yan yung mga bagay na may disconnect eh. O bakit hindi imbestigahan si Secretary Anyo? He was a secretary of the DILG. Diba? He has all the documents. He has all the power to get the necessary information to find out the truth. May utos ba si dating Pangulong Duterte na gumawa ng EJK? Parte si Secretary Anyo na sa BBM administration at di ba? Yung iba nagsasabi na involved siya doon sa pag-aresto kay Tatay Digong o may kinalaman siya. So, they should ask Secretary Anyo on the matter. Opo, and dito po sa mga pangyayaring ito, malinaw na po ba, attorney, na ito'y panlilihis lamang sa issue at pamumulitika lang, parte pa rin ng paglaban nila dito sa mga Duterte? Yung sabi ko nga, there's a feeling of helplessness already. Walang direksyon ang bansa natin. Para lang tayong nakadepensa. No? Bakit nagkaganito? Yung umpisa ng administrasyong Marcos ay pagtawag sa unity, no? Pagkakaisa, uniteam sila. Bakit nagkaganito ang bansa? Yung tanong, kung magaling ba ang presidente na kaya niyang i-unite yung buong Pilipinas at ma-inspire yung mga Pilipino, bakit nagkaganito? At bakit yung issue ng korupsyon na may nangyayari rin ng mga nakaraan, lalo na nasa PACC ako, no? May mga bagay rin akong pinaglaban nung nasa loob pa ako ng Duterte administration. Yung kalaban namin, kasama rin namin sa administrasyon. Pero yung sa ngayon, parang yung feeling ng mga tao, lumala. No? Lumala. At ini-explain rin ni Presidente sa mga nababasa ko na kahit siya hindi niya raw maintindihan bakit nagkaganito. We have a problem sa leadership ni Pangulong BBM. No? The country needs a reset, and the democratic and peaceful way na mangyari yan, kung siya ay magboboluntaryong mag-resign para mabigyan ng panibagong pag-asa ang bansa natin. Otherwise,
nag-aantay tayo, maraming nag-aantay hanggang 2028. Yung iba niyang kaalyado, hindi siya inaaway dahil nag-aantay rin sila sa 2028. Pero hindi niya rin kasama yan. Dati niya ang kalaban sa politika eh. Kinakaibigan lang siya dahil kontra nila ang vice presidente. So, many Filipinos are just waiting na matapos na itong administrasyong to, nag-aantay sa 2028. Yung iba naman, talagang gigil na sana mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon ng panibagong pag-asa ang ating bansa. Opo, attorney. Dito naman po sa issue na ipinapalutang ngayon, attorney, na may itong ni Ramon Tulfo. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, chismis. Itong ang pahayag o post ni Ramon Tulfo, tungkol po ito sa mga individual na may planong destabilisasyon. At isa daw si VP Sara sa posibleng financer. Ano naman po ang inyong tingin po dito? It remains that na chismis. Hindi naman sasabihin ni Ramon Tulfo kung sino o ano yung naging source niya. So it remains basically that chismis. So meron bang pagpupulong? May nagsumbong ba? Sa parte ba siya nag-meeting? May traidor ba dyan? Meron bang Trojan horse dyan? Kung yung mga taong yun nag-meeting? So rules of evidence yung gagamitin natin. Kung may ebidensya, o di may magsalita sa kanila na, kasama sila sa meeting at itong pinag-usapan na labag sa batas na yung kanilang pinaplano. So, there has to be a witness. The witness has to be credible at yung kanyang sasabihin ay dapat kapani-paniwala. So, until magkaroon ng ganyang ebidensya, tama po yun, chismis lang yan. Ano kaya ang motibo ni Ramon Tulfo para po sa inyo, attorney? Bakit po niya ipinapakalat po ito? Siya lang makakasagot yan kasi mahirap naman mag-speculate tayo, no? Yung aking lang na nararamdaman ay yung dating kaibigan ni Pangulong Duterte na si Ramon Tulfo, kasi sabi naman ni Ramon Tulfo, kaibigan niya si Tatay Digong at frustrated siya sa ibang mga opisyal ni Tatay Digong, hindi nakalimutan niya na si Tatay Digong bilang isang kaibigan. So, yan yung aking pakiramdam. Dati naawa ako sa kanya, no, kay Ramon Tulfo, dahil may mga sinasabi naman siya lalo na nung panahon pa ni Tatay Digong, may mga sinasabi naman siya na sa aking personal na opinion, tama 'yon, na parang pinapalabas niya na gusto niya lang talagang tulungan yung Duterte administration, yung sa mga reforma. Pero yung sa ngayon, parang iba yung iba na yung mga deklarasyon ni Ramon Tulfo. So, he is entitled to his opinion at nasa demokrasya tayo. Nag-change na yung ihip ng hangin dahil hindi na presidente si Tatay Digong. Paano ho ba dapat harapin ang ating mga kababayan, ng mamamayan, yung ganitong pong mga uri ng impormasyon? Dapat ho bang seryosohin o hintayin na lang ang opisyal na investigasyon kung meron man? Ano yung motibo ng ganyang pagpapalabas ng mga pangalan para ma-filean sila ng kaso na inciting to sedition or anti-terrorism? So, it boils down to evidence. Kasi may legal na paraan para sa change of administration. Paano yan? Mag-antay tayo sa 2028 elections. We have to organize now. We have to strengthen our ranks kung ayaw natin sa grupo ni BBM. So, yung isang legal naman na paraan is to call for his resignation. Freedom of speech yan.
hindi naman yan bawal. Yung bawal o extra legal ay yung pilitan siyang papatalsikin. Ibang bagay yan. It becomes a political question which will have its consequence kasi hindi na naaayon sa batas natin, no? So, may kasabihan naman, to the victor belongs the spoil, no? Sa away politika, yung magiging victorious, siya yung masusunod. Yung batas, kakampi sa kanya. Kasi mga tauhan ng mananalo, yung mga nakaupo. Gaya sa nangyayari ngayon, yung ombudsman appointed ng Pangulo, yung DOJ Secretary appointed ng Pangulo, yung PNP Chief appointed ng Pangulo, yung NBI Chief appointed ng Pangulo. So kung magkaroon ng interpretasyon, yung mag-i-interpret ng batas natin ay mga appointees ng Pangulo. Yung last chance na lang natin under our present democratic system ay ang Korte Suprema at ang mga korte sa baba. They're the only ones na sana magdesisyon ng ating mga huwes at yung mga justices natin na nakaayon sa kanilang malinis na konsensya at sa batas natin. Opo. Attorney, ang Senado ay muling itinalaga po bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito pong si Senator Ping Lacson at sa susunod po nilang pagdinig ay inaasahang maiimbitahan itong si dating Speaker Martin Romualdez at iba pang mga opisyal na pinangalanan ng mga diskaya. Ano po masasabi po ninyo dito? That is a welcome development. So, titignan natin kung sino yung dadalo at sino yung hindi dadalo. Kasi hindi pa naman sabpina yan invitation yan. Because of the tradition, hindi batas tradition ng interparliamentary courtesy. Yung tanong natin, for example, hindi dadalo yung isang congressman, anong gagawin ng Senate? Kasi once they break the interparliamentary courtesy, gaganti rin yan ng House of Representatives. Baka imbitahin rin yung mga senador sa investigasyon ng House. Yan yung abangan natin kung meron ng, let's say, tapang ang Senate Blue Ribbon Committee na banggain yung tradisyon ng interparliamentary courtesy base sa mas mataas na panawagan ng hustisya at investigasyon para malaman natin kung sino yung may kasalanan sa korupsyon. Opo. Attorney, huli na lang, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo't may mga nakatagdang mga kilos protesta laban sa katiwalian sa ating bansa sa mga susunod na araw. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong paniwala, no? Yung iba pro-administration, yung iba naman gaya sa akin nasa oposisyon. Meron namang iba, iba rin yung kanilang paniwala. Lahat tayo ay Pilipino. Na nakakalungkot yung mga nangyayari sa ating bansa, yung basihan na lang talaga natin na para hindi tayo magkagulo, hindi tayo mag-away-away, may mga batas tayo. May Philippine Constitution tayo. So, nasa sa atin, no? Kung gusto natin ng isang demokratikong pagbabago, na tahimik na pagbabago, nadadaan ito sa eleksyon. So, yung isa naman na pwedeng maging sakripisyo na democratic pa rin at ito'y mapayapang pagpapalit ng liderato, kung si Pangulong Marcos ay voluntaryong bababa. Pero yung tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba bababa voluntarily si Pangulong Marcos? Siya lang makakasagot niyan. Kaya lahat ng aksyon natin may consequence. Kung may gagawin tayo, dapat buo yung loob natin at alam natin
na may resulta ito, no? So again, to repeat, if we want it done democratically at nakaayon sa batas, we prepared this early for the 2028 elections.